Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At narito tayo muli sa programang ang patuloy na hangarin ay mapagpala ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, handa na po ba tayo na makatanggap ng pagpapala ng kanyang salita ngayong araw na ito? Kung handa na po kayo, ako po'y handa na rin magbahagi at tayo po muna'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, sa araw na ito kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo, O Diyos. Taglay ang aming pasasalamat na binuksan mo ang aming panibagong araw, O Diyos, na punong-puno ng pag-asa at pag-asang may katiyakan, O Diyos, dahil tunay nga ikaw ay Diyos na tapat. Kaya salamat po, Panginoon. Hayaan mo maging bukas ang aming mga espiritual na pakikinig at paningin, Panginoon. At matuto kami, Panginoon, masaksihan namin ang katotohanan ng iyong salita na magpapalaya, magpapala, at magbibigay ng katagumpayan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong anointing, Lord, sa araw na ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun po, ang aking pong ibabahagi ngayon ay kukunin po natin sa aklat po ng Romans chapter 15, verse 13, sa New Living Translation. Ganito po ang sinasabi: I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. At doon po, no, yung po sinasabi ng talatang ito sa ating pong sariling wika, mga taga-Roma, kabanatang 15, talatang 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yun po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ito po ay tungkol sa isang napakahalagang katangian sa Biblia, na po ang isang dakilang katangian, kabilang po ito sa 1 Corinthians chapter 13 na sinasabing doon, ang pag-ibig, ang pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya, ay napakahalagang bagay. Subalit ang pag-ibig nga daw po ang pinakadakila. Pero yun po, ang ating pag-uusapan ngayon is tungkol doon sa pag-asa, na tinutukoy po ng salita ng Diyos. Kasi nga po, sa panahon natin ngayon, ang iba ay hindi nauunawaan ang kahalagahan ng salitang pag-asa na dapat po nating pinangahawakan sa ating mga sarili. Kasi nga po, kapag ang pag-asa natin ay nagmumula lamang sa ating sarili, o yung lakas nito ay nagmumula lang sa ating mga pansariling inaasahan, ay ito daw po ay mabibigo. Subalit, merong uri ng pag-asa na tinutukoy po sa Biblia. Ito po yung tinatawag ko, ang title ko ngayon ay The Confident Expectation. Gaya po ng binasa natin sa talata kanina. Ibig sabihin, tiyak ka sa iyong inaasahan or confident expectation. Kung ano ang ipinangako sa iyo ng Panginoon o sa atin, ay tiyak ngang tutuparin niya. Dahil ang lakas na pinagkukunan ng pag-asang ito ay sa pamamagitan ng katapatan ng ating Panginoon. So, yun po ang sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 4 na po, talatang 11. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Okay? So, makikita po natin talagang ang katapatan ng Diyos ay tuloy-tuloy at hindi niya puputulin ito. Bagamat si Haring David ay nagkasala, subalit nung siya ay nagsisi, nakita niya yung mercy, love, and compassion, at yung forgiveness, yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya nga karugtong po nito sa Psalms 103 verse 10, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Ganun daw po kasi ang ating Panginoon. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala, wagas mong pag-ibig at iyong katapatan ang nag-iingat sa akin
magpakailanman. So yun po, no, ganun po katapat. At doon po nagmumula yung ating tunay na pag-asa, no po, dahil ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Okay? So, ang pag-asa din daw po, no, ay nangangahulugan din. Ito ay talagang lubos na pagtitiwala. Okay, lubos na pagtitiwala. At kalakip din ito ay yung handang paghihintay or willing to wait. Okay? To look for, okay? Look for, talagang ang pag-asang ito ay hinahanap din naman. Na po, dahil sabi nga ng Panginoon, pag hinanap niyo ako inyong masusumpungan. So kung may kailangan tayo sa Panginoon at kailangan gumawa ng hakbang, kailangan tayong makinig talaga sa salita po ng Panginoon. Kagaya po ng ginagawa natin ngayong umaga, alam ko magiging inspirasyon at kalakasan sa atin ang salita ng Diyos, no, na Kanya pong ibinahagi sa atin ngayon. Okay, so kailangan po natin yung we are careful to follow instruction. Ganyan po talaga. Pag naghahanap tayo sa Diyos, kailangan kung meron siyang binibigay sa ating dapat nating hakbangan, gawin po natin. Yan po ang sinasabi dito. Okay. O maaring we are desiring for something or someone. No, meron kang desire, meron kang ninanais, no? Meron kang isang may bagay, no, na ninanais ka o maaring ito ay tao, no po, yung mga naghahanap ng kapartner. Maaring po yung isa sa mga tinutulong o mga taong makakatulong sa atin sa panahon na tayo ay nangangailangan, maari ng payo, maaring nangangailangan tayo. Exactly, yung tulong na kailangan po natin. So, naghahanap tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin o yung makakabuti hindi lang sa atin para sa ibang tao rin. Okay? Kasi nga po, kapag tayo po ay umaasa sa Panginoon, hindi daw niya tayo bibiguin. So, kaya nga po kung bubulay-bulayin po natin, yung Romans chapter 15 verse 13, sabi po doon, ay mula lamang talaga sa Diyos ang tunay na pag-asa. Maliban sa Kanya, wala nang iba pa. No po, hindi tayo pwedeng umasa sa kapangyarihan ng iba, hindi pwede tayong umasa sa kayamanan, hindi tayo pwede umasa sa ating sariling karunungan o kalakasan. No po, dapat talagang aasa lamang tayo sa Panginoon. Kung sa gayon, itutuon natin sa Kanya, no, ang ating mga sariling, no, pag-asa, yung mga bagay na inaasahan natin. Talagang hintayin natin dahil ang Diyos ay tutugon sa atin. Sabi nga po dito, ito daw ay bumubukal, yung bukal ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi natutuyuan ng Diyos. No po? Hindi po siya natutuyuan sa mga bagay na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Dahil sabi nga po sa Philippians 4:19, diba? That He is Jehovah Jireh, the God who shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, hindi ka matutuyuan. Kung may pangangailangan po kayo ngayon, ito po yung salita ng Panginoon. Panghawakan po natin, asahan natin, gagawa at kikilos ang Diyos ngayong araw na ito sa inyong buhay. So, at habang hinihintay itong mangyari, dapat po, habang hinihintay, umaasa tayo na mangyari yung ating mga kahilingan o mga petisyon o ating mga panalangin sa Panginoon, no? Ay taglay daw natin ang kagalakan at kapayapaan dahil tayo ay nananampalataya. Alam niyo po, pag aasa tayo sa Panginoon, may kapayapaan po tayo. No po? Hindi tayo nag-aalala, hindi tayo nagwo-worry, hindi tayo na-stress, hindi po tayo nagpapanik. No? Kapag tayo umaasa sa Kanya, bakit? Habang dumadaan tayo sa panahon ng ating paghihintay at sa panahon na mangyari yung ating mga inasahan sa Diyos, ay sabi nga po niya, binibigyan niya tayo ng kapayapaan at kagalakan. So, minamahal, kumusta po ang inyong sarili, ang inyong nararamdaman ngayon? So, hilingin po natin sa Diyos yan. Dahil ang Panginoon talaga is willing to give, no, to His children, no, hindi lamang hindi lamang yung nais, yung laman ng puso, mas higit pa. Sabi po sa salita ng higit pa sa kaya niyong hilingin at isipin, ay kaya daw ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? So, pag nananampalataya tayo, kailangan naman ng buhay natin. Ang ibig sabihin ng pananampalataya din ay nilalakaran natin ang kalooban ng Diyos. Ano po? Kailangan naka-align yung ating will sa will ng Panginoon. No? At habang naghihintay nga tayo ng ating mga inaasahan, sinabi na nga po dito, no, may katiyakan
na darating ang ating mga hinihiling. So kaya yun pong sinasabi, no, mararanasan mo ang kapayapaan at kagalakan habang hinihintay mo ang mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon. So bagamat may kalakip, no po, napag-aralan ko rin sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, bago pala dumating sa yung pag-asa no, na mapangyari sa ating buhay, sabi po ni Apostol Pablo doon ay ang ating mga pamumuhay bilang mananampalataya ay dumadaan din, may kalakip na pagtitiis. No po, at ang sabi niya, ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagtiyatiyaga, at ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So, kita niyo po, no? Talagang pag ibinigay ng Panginoon ang mga hinihingi natin sa Kanya, handang-handa na tayo daw. No po? Para ang lahat ng mga blessings na ito na dumarating sa atin ay hindi lamang kumbaga para sa atin, kundi magagamit niya rin tayong pagpapala sa iba at magbibigay po tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi ang Panginoon, ayaw naman niya nakikita talagang mahirap ang ating kalagayan. Nais niya talagang mapabuti tayo. No po? Kaya nga't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. No po? At lahat ng mga pagpapala na hinadlangan ng kaaway sa atin noong unang panahon, lahat ito winasak ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ngayon ay umani ng kasaganaan na po na tunay na kalooban ng Diyos sa atin. So, may maaaring dumarating din, no po, na kapag habang tayo naghihintay, meron tinatawag tayong times of trouble, no? Kaya nga, kagaya po ng sabi ko kanina, okay? So, may suffering din naman minsan dinadaanan tayo, no? Hindi din ganun kadali, no? Na dumarating agad yung ating mga inaasahan. There is time of trouble, merong sometimes we are bearing affliction, no? Pero habang dumadaan tayo dito, dapat nandun talaga yung patience, no po? Kaya yan po, mga minamahal, parating na yung hinihintay ninyo. Kailangan patuloy lamang tayong mapagtiyaga, mapagtiis, at maging matatag. Dahil yan po ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya ang talata po ng Thessalonica chapter 2 verse 16, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob, ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Po, ang ganda po, no? Sinabi niya po dito, hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Kaya nga po, walang mintis na po, na pag sa Diyos tayo umasa, pangyayarihin po niya ang ating mga hiniling. So, kailangan lang po, patuloy din ang ating pananalangin, patuloy ang pagdulog natin sa Panginoon. Okay? Tayo bilang supplicant, no? Tayo mga humihiling sa Panginoon, ay kinakailangan din naman, no, manindigan tayo sa salita ng Panginoon. At kapag tayo naninindigan sa salita ng Diyos, alam niyo po, hindi ka mapapahiya pag lumapit ka talaga sa ating Diyos. Okay? So, kaya nga, huling talata na lang po ito na aking babasahin sa mga awit chapter 69. Sabi niya po dito, huwag mo pong tulutan na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo'y hiyain. Yahweh, makapangyarihang Panginoon ng Israel, huwag mo ring itulot bigyang kahihiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. So, nakita po natin mula sa mga salitang ito ng ating Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu na narito ngayong kasama natin, mga minamahal na tagapakinig, ihanda nyo na po dahil ang Panginoon na siyang talagang naghahatid ng matinding pagpapala sa ating buhay ay tunay ngang dadalawin tayo. At itong araw na ito, manalangin po tayo sa Kanya. At kung meron man tayong inaasahan, bigyan niya tayo ng confident expectation ng ating inihiling ay tunay ngang mangyayari. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord, sa araw na ito na kami po ay muli mong pinalakas sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita na inihatid po sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin nga po namin, Lord, hallelujah, na patuloy mong siyasatin ang aming mga puso upang sa gayon, Lord, pagdating ng mga pagpapalang ito na aming inaasahan ay tunay ngang
Lord, hindi lamang kami malulugod, Panginoon, kundi magagamit mo rin kaming pagpapala sa iba at kami rin po ay makapaghahatid ng kalwalatian sa iyo. Babalik namin ang lahat ng kalwalatian sa iyo. Dahil tunay nga ikaw ang Diyos na gumagawa ng makapangyarihan, ng kahanga-hanga, at ng tunay na mga bagay na, Lord, tunay na kapagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, ng aming mga kapatirang nakikinig sa amang dako, O Diyos. Lord, I pray, O God, na ang kanilang mga panalangin, Lord, na idinulog sa iyo, Panginoon, is yes and amen ang kasagutan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, O Diyos. Ito po ang aming deklarasyon at panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Have a nice day. Hanggang sa susunod po. God bless and shalom.